Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Lance, isang rider ng food business. Ang kwentong ito ay tungkol sa asawa ko. Doble kayod ang ginagawa ko para sa aking binubuong pamilya. 2 buwan na kasing buntis ang aking asawa na si Sarah at nasa stage na siya ng paglilihi. Kung ano-ano na nga lang ang nire-request niya sa akin. Tulad na lang ng kapag magte-text siya, gusto niya raw kumain ng bulalo. Sa totoo lang ay mahirap maghanap ng bulaluhan sa lugar namin. At yun nga ang problema ko noon kung saan ba bibili. Umuo na lang ako dahil ayaw ko siyang magtampo. Ayoko namang pumangit ang magiging anak namin kapag hindi ko naibigay ang gusto niya. Maaga kong tinapos ang trabaho ko dahil nga maghahanap pa ako ng mabibilhan ng bulalo. Sinuyod ko ang mga kainan pero wala talaga silang tinda. Hindi naman ako pwedeng umuwi na walang dalang bulalo. Nasa ganoon akong ganap nang may makita akong isang kainan. Agad ko naman pinark ang motor ko sa gilid ng daan at lumapit sa isang karinderya. Paglapit ko, tinanong ko agad ang tindera kung may tinda ba silang bulalo. Ang sabi ay meron daw, may natira pa. Kaya nabuhayan ako ng loob at agad na nag-order. Wala pang 1 minuto ay binigay na agad ng tindera ang order kong bulalo. Matapos magbayad ay agad na akong umuwi para ibigay sa asawa ko ang hinihingi niya. Pagkarating ko ng bahay ay naabutan ko pa siya na nanonood ng TV sa may sala. Nang makita niya nga ang dala kong bulalo ay agad niyang nilantakan yun. Hindi siya talaga nagtira. Sarap na sarap ang asawa ko sa bulalong pasalubong ko. Kinabukasan, sinabi niya sa akin na bilhan ko raw siya ulit ng bulalo pag uwi ko. Umuo naman ako sa kanya dahil hindi naman ako mahihirapan na maghanap pa ng bibilhan. Pagkatapos nga ng trabaho ko ay muli kong pinuntahan yung bilihan ng bulalo. Pagkarating ko roon ay ubos na raw ang tinda nila. Umuwi ako nung walang dala kay Sarah. Naabutan ko pa nga siya na parang asong ulol na naglalaway. Nanlilisik pa yung mga mata niya na parang gusto akong lapain sa hindi magandang paraan. Nang malaman niyang wala akong dalang bulalo para sa kanya ay mas lalo siyang nagalit sa akin. Yung para bang gusto niya akong saktan. Nagtaka ako nung sa inaasal niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ilang araw na naging ganun ang asawa ko. Hindi na nga ako muna pumasok ng trabaho para mabantayan siya. Wala rin siyang ganang kumain ng mga pagkain na niluto ko. Ang sabi pa nga niya, gusto raw niya ng hilaw. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya at kung bakit yun ang gusto niya. Isang beses ay dinalaw siya ng auntie niya sa bahay. Tinawagan ko kasi ito para sabihin ang nangyayari kay Sarah. Alam ko kasi na hindi iyon normal at ang auntie lang niya ang makakatulong sa ganoong mga bagay. Isa kasi itong albularya. Nalaman ko mula sa auntie niya na gusto raw siyang hawaan ng pagkaaswang sa pamamagitan ng laway. Tiyanggaw daw ang tawag doon. Hindi ako maapaniwala sa sinabi ng auntie niya. Sino naman ang gagawa nun kay Sarah? Hindi naman kasi ito lumalabas ng bahay at kapag lumabas man ito ay kasama niya ako. Pilit kong inisip kung sino ba ang humawa kay Sarah. Napagtanto ko na baka dahil yun sa bulalo na nakain niya. Normal pa naman kasi siya nang hindi pa ito kumakain ng bulalo na dinala ko nun. Sinabi ko sa auntie niya ang tungkol doon. Pwede pa raw namin maagapan dahil hindi pa siya tuluyang nahawaan ng pagkaaswang. Ginamot siya ni Auntie Soleng. Matapos yun ay gumaling din naman si Sarah. Bumalik na ito sa normal. Naging masigla na siya at nakakakain ng maayos. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil hindi nito pinabayaan ang asawa ko. Nagpa-check na rin kami sa OB at normal din naman ang kalagayan ng anak namin. Niresetahan lang siya ng ilang gamot na pampakapit at vitamins para sa kanila ng baby namin. Pinasyal ko na rin siya noon para makalanghap naman ng sariwang hangin. Bumili rin kami ng ilang gamit na gagamitin niya sa kanyang panganganak at gamit na rin ni baby. Excited na nga ako sa paglabas ng panganay ko.
Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Isang gabi, habang natutulog kami ng asawa ko, ay may narinig kaming kalabog sa bubong. Agad akong bumangon at pinakiramdaman ang paligid. Ilang sandali lang ay nawala na rin ang kalabog. Alam kong sinundan siya ng aswang. Hindi din naman ako papayag na lapitan nito si Sarah. Magkamatayan na. Kumuha ako noon ng itak sa kusina at tinabi ko sa pagtulog. Mabuti ng handa. Ilang minuto rin akong nagbantay at nagmatsyag sa paligid. Wala na akong nadidinig noong mga sandaling yon. Sinabuyan ko rin ng asin ang bawat sulok ng bahay. Mabisa raw kasi yung panlaban sa aswang, sabi ng lola ko na nasa probinsya. Bumalik na agad ako ng higa sa tabi ng asawa ko. Naging payapa naman na ang lahat nung gabing yon. Nagpatuloy na rin ako sa trabaho ko bilang rider dahil ilang araw na rin akong absent. Baka tuluyan pa akong mawala ng trabaho. Kailangan ko pa naman makaipon ng pera para sa panganganak ni Sarah. Bago nga ako umalis ng bahay ay pinaalalahanan ko si Sarah na huwag lumabas ng bahay. Binilin ko rin siya sa auntie niya. Sinunod naman niya ang sinabi ko. Papunta na ako sa trabaho ko nang madaanan ko ang bulaluhan. Yun na pagbilhan ko ng bulalo nung nakaraan. Marami silang customers nung araw na yon. Gusto ko ring malaman kung ano bang meron doon. Lakas loob kong hinanap at kinausap ang may-ari ng bulaluhan. Nagulat sila sa sinabi ko tungkol sa nangyari sa asawa ko. May kutob na raw sila sa bagay na iyon. Nang minsan ay nakita nilang nilawayan ng baguhang trabahante nilang si Nika ang pagkain ng customer. Ilang linggo pa lang daw itong nagtatrabaho sa kanila. Nag-apply kasi ito ng trabaho at naawa naman ang mag-asawang may-ari at kinuha ito bilang serbidora. Mapagkakatiwalaan naman daw kasi ang muka at mabait naman daw. Agad daw nilang tinanong si Nika kung bakit niya yun ginawa. Kinausap nila ito ng mahinahon, ngunit hindi daw ito umiimik. Hindi sinabi ang dahilan kung bakit nilawayan ang pagkain ng customer. Tahimik lang daw ito, kaya hinayaan daw nila muna. Baka may problema. Kinabukasan daw ay hindi na nila nakita si Nika. Wala na rin ang mga gamit nito. Nagtanong na rin sila sa isa pa nilang empleyado at hindi rin nila alam kung nasaan na si Nika. Dagdag pa ng may-ari sa akin na baka raw umuwi na ito sa probinsya nila sa Capiz. Ayoko din naman mag-assume nun. Pero kung totoo nga ang sinabi ng auntie ng asawa ko na aswang ang may gawa nun at nilawayan niya ang pagkain para hawaan ang asawa ko, ay baka totoo ngang siya ang aswang. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon, sir. More power sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang akong Dolores. Nangyari ang kwento kong ito 2003 sa lugar ng Iloilo. Lumaki ako sa lungsod ng Maynila. Nang makapagtapos ng kolehiyo ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa isa sa pinakamalaking ospital dito sa lungsod. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ko sa ospital bilang isang nurse hanggang sa makilala ko si Jerome. Kasamahan ko sa trabaho si Jerome na di kalaunan ay niligawan ako at naging boyfriend ko. Kilala na rin ng mga magulang ko si Jerome at sa katunayan ay hindi na mabilang kung ilang beses na siyang naitulog sa bahay namin. Si Jerome ang tipo ng nobyo na maaasahan sa lahat ng bagay. Masipag siya, masinop, maalaga at mapagmahal. Halos lahat ng magandang katangian na hinahanap ng isang babae mula sa isang lalaki ay nasa kanya na. Kumbaga, malapit na si Jerome sa pagiging perpekto. Ngunit may isang problema. Halos kilala na ni Jerome ang buong pagkatao ko. Ngunit katangian lang niya ang alam ko tungkol sa kanya. Ni hindi ko pa nakikilala ang mga magulang niya. Ang tanging alam ko lang ay sa Iloilo sila nakatira.
Ilang beses ko rin pinilit si Jerome na ipakilala ako sa mga magulang at pamilya niya. Pero lagi siyang may baong dahilan. Kesyo raw malayo ang Iloilo, busy siya, o kaya nagbabakasyon raw ang mga magulang niya sa malayong lugar. Hindi ko maitatanggi na naiirita ako sa kanya sa tuwing sinasabi niya yon. Halata naman kasing palusot lang niya ang lahat. Hanggang sa isang araw ay nabigla na lang ako nang yayain ako ni Jerome na magbakasyon sa kanila dahil malapit na raw ang fiesta sa kanilang lugar. May tiwala naman ako noon sa boyfriend ko at matagal ko nang hinihintay na makilala ko ang pamilya niya, kaya hindi ako nagdalawang isip pa na pumayag na sumama sa kanya. Hindi naman yun naging problema sa mga magulang ko dahil katulad ko ay may tiwala rin sila kay Jerome. Parang anak na nga ang turing nila sa nobyo ko. Sa katunayan ay si mama pa nga ang nag-asikaso ng mga bagahe namin ni Jerome na dadalhin pa uwi sa kanilang lugar sa Iloilo. Sumakay lang din kami ni Jerome sa barko. Isang araw lang naman ang biyahe. Nang marating kami doon ay sumakay naman kami sa jeep. Malayo pala ang lugar nila. Nasa gitnang bayan pa ng Iloilo. Ilang oras din ang binahe namin. Kapansin-pansin din na masukal ang tinahak naming daan. Parang ang papunta sa liblib na baryo. Nang makababa kami ng jeep ay muli kaming sumakay sa tricycle. Nang dahil sa malubak ang daan ay ilang beses pang nabangga ang ulo ko sa bubong ng tricycle. Napatawa pa nga kami noon ni Jerome. Habang papalayo kami ay napansin ko na bihira na lamang ang mga kabahayan na nakikita ko. Tinanong ko pa si Jerome kung bakit halos wala ng kabahayan ang bahagi ng lugar na iyon. Kaya biniro niya ako na inilaan daw ang malawak na lupaing yun para sa magiging pamilya namin. Hindi pa man tuluyang nakakarating sa bahay nila Jerome ay kaagad nang huminto ang tricycle. Ang sabi pa niya ay hanggang doon na lamang daw niya kami maihahatid. Bago pa ito umalis ay umiwas pa ito ng tingin kay Jerome at sinabihan pa ako na magdoble ingat sa lugar na yon. Isa na walang bahala ko na lamang ang sinabi ni Manong driver. Mga ilang minuto pa ang nilakad namin hanggang sa huminto kami sa may kalakihang bahay. Naabutan pa nga namin ang may isang katandaang lalaki na nagsisibak ng kahoy. Ngunit nang mapansin niya ang presensya namin ni Jerome ay napatigil ito sa ginagawa at naangiti kaming sinalubong. Nagmano naman kaagad si Jerome sa may katandaang lalaki na tinawag niyang tatay. Nahihiyaman ay napamano na rin ako ay tatay. Kaagad kaming inakay ni tatay papasok sa bahay. Naabutan pa nga namin ang nanay ni Jerome na abala sa pagluluto sa kusina. Ngunit nang malaman niya na dumating na kami ay napatigil ito sa ginagawa niya at inasikaso kami. Yun ang unang beses na ipinakilala ako ni Jerome sa mga magulang niya. Nag-iisang anak lang pala siya. Hindi ko mapigilan na matuwa dahil sa mainit na pagtanggap nila sa akin. Ipinaghain nila kami ng makakain. Isda ang inihain sa amin ni nanay. Hindi ko nga lang malunok-lunok ang kinakain kong isda dahil wala itong lasa. Nagtanong pa nga ako kung may toyo ba sila o suka man lang. Ngunit ang sabi ng nanay ni Jerome ay naubusan na sila. Wala naman na akong magawa kundi tiisin at kainin na lamang ang walang lasang isda. Ayoko namang magbukang bastos, lalo na at yun ang unang beses na makilala ko sila. Nang matapos kaming kumain ni Jerome, ay nagpahinga muna kami sa silid na inihanda ng kanyang ina. Hindi ko alam kung ilang oras ba akong nakatulog. Nagising na lamang ako dahil sa sobrang init. Napangiwi pa nga ako nang mapansin ko na pinagpapawisan na ako ng malagkit. Tahimik akong lumabas ng kwarto. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakababa ng kanilang sala ay naabutan kong seryoso nag-uusap si Jerome at ang kanyang mga magulang. Sa di malamang dahilan ay bigla akong napatago at nakinig sa usapan nila. Anak, kailan mo babalak sabihin sa kanya ang katotohanan? Kung talagang mahal ka niya ay matatanggap niya ang buo mong pagkatao kahit sabihin natin na aswang tayo. Hindi po eksaktong ganun ang sinabi, pero nabigla ako dahil sa mga narinig. Noong mga sandaling yun, takot ang naramdaman ko.
Hindi ko na narinig pa ang ibang usapan nila dahil kaagad akong bumalik sa kwarto. Palihim akong napahikbi at nagtalokbong sa kumot. Hindi ako maapaniwala na aswang pala ang boyfriend ko at ang pamilya niya at inilihim niya to sa akin. Hinayaan pa niya ako na magpunta sa lugar nila bago ko pa malaman ang lihim nila. Ang lalaking minamahal ko ay mula sa lahi ng mga aswang. Iniisip ko rin kung paanong makatakas sa lugar na yon. Pero dahil sa halo-halong iniisip ko, ay di ko na lang namalayan na naatulog na pala ako. Kinabukasan ay nabigla na lamang ako nang inamin sa akin ni Jerome ang lahat ng mga lihim niya. Napaluha pa nga siya habang nagkukwento. Ngunit sinabi niya sa akin na sila raw yung tipo ng mga aswang na hindi kumakain ng tao. Dala ng pagkalito at takot, sa mismong araw ng pista nila ay nilisan ko ang Iloilo at lumuwas ng Maynila. Yun na ang huling beses na naita ko si Jerome. Hindi na siya muling pumasok pa sa ospital na pinagtatrabahuhan namin. Huli ko na lang din na-realize ang desisyon na ginawa ko. Makalipas ang ilang buwan ay sinubukan kong tawagan at i-text si Jerome pero hindi siya sumasagot. Yun lang ang tanging kontak ko sa kanya. Naglakas loob akong dalawin si Jerome sa tirahan nila sa Iloilo. Pero nalaman ko na lamang mula sa mga tao na nilisan na pala ng buong pamilya ang nasabing lugar. Noong mga panahon na yon ay labis akong nagsisi sa naging desisyon kong pag-iwan sa kanya. Lumipas ang ilang mga taon, sinubukan ko siyang hanapin sa social media, lalo sa Facebook. Pero wala talaga. Sa kasalukuyan, tuwing naaalala ko ang mga katagang narinig ko mula sa kanyang ina ay hindi ko maiwasan na magsisi at mapaluha. Tama nga ang nanay ni Jerome. Kung talagang mahal ko siya ay hindi ko siya dapat iniwan. Sa halip ay tinanggap ang buo niyang pagkatao. Alam kong sobra niya akong minahal noon at ganoon rin ako sa kanya. Pero tao lang ako kaya mas nangibabaw ang takot na naramdaman ko noon. Siguro nga ay hindi pa ako gaanong naka-move on at may pagmamahal pa rin ako para sa kanya. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon. Maraming salamat sa pagbabasa. Mapagpalang araw Sir Bob at sa lahat. Sana ay maayos naman ang lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Noel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko at ng aking pamilya ilang dekada na rin ang nakalipas. Sa pagkakaalala ko ay buwan yun ng Mayo at nagkataong magkakaroon ng piyesta sa aming bayan. Nakagawian na kasi ng aming pamilya na tuwing piyesta ay naghahanda kami. Kahit munting handaan lang bilang pasasalamat sa aming patron. 2 araw bago ang piyesta, napagplanuhan na ni na Papa na maglilitsyon kami ng baboy dahil nagkataong uuwi ang nakatatanda kong kapatid na lalaki na ilang taon din ang nilagi sa Manila para magtrabaho. Nang dahil sa piyesta at halos lahat ng mga tao sa aming lugar ay nagsisipaghanda rin sa parating na selebrasyon, ay naubusan kami ni Papa ng tinitindang baboy. Nadismaya pa nga noon si Mama nang malaman niyang hindi kami nakabili ng baboy. Halos lahat kasi ng mga tao ay baboy din ang binibili para sa iba't ibang putahe. Pumunta nga rin kami ni Papa sa livestock ng mga alagang hayop, ngunit ni isang buhay na baboy ay wala rin kaming naabutan. Muntikan pa ngang mag-away ang mga magulang ko dahil lang doon. Mabuti na lang at may nakapagsabi kay Papa na sa kabilang bayan daw ay merong baryo na may bagong pinatayong katayan ng mga baboy. Hindi na kami nagsayang pa ng oras at agad na naming pinuntahan ni Papa ang kabilang bayan. Hindi pa nauuso dati ang mga sasakyan sa aming probinsya. Medyo nahuhuli kami noon pagdating sa teknolohiya at madalang lang din talaga ang may dumadaan na kotse doon. Paminsan-minsang may tricycle pero maghihintay ka lang matagal. Kung siswertehin, may ilang mga nakamotor pero kadalasan naglalakad. Kaya yun nga ang ginawa namin ni Papa. Nilakad lang namin ang mahaba at masukal na daan papunta sa kabilang bayan.
Nang maarating kami ni Papa sa kabilang bayan, ay agad naming pinuntahan yung sinasabi nilang baryo na merong bagong bukas na katayan ng mga baboy. Bilang lang ang mga pamamahay sa baryo na yon at masasabi kong nakakatakot talaga ang lugar. Nang maarating kami sa bagong katayan, ay laking pasasalamat pa ni Papa dahil kaming dalawa lang ang mamimili doon. Hindi na nagsayang ng oras pa si Papa dahil matapos siyang harapin ng tindero ay agad na sinabi na kinakailangan niya ng isang buhay na baboy na hindi bababa sa 30 kilo ang bigat. Natuwa pa nga kami ni Papa matapos kaming dalhin ng tindero sa kulungan ng mga baboy. Hindi pa nga kami tuluyang nakarating sa kulungan ay rinig na namin ang ingay nila. Ito na lang, mukhang alagang-alaga ang mga baboy dito ah. Ang lulusog eh. Naaalala ko pang natutuwang usal ni Papa na ikinatawa ng tindero. Matapos magbayad ni Papa ay agad naming tinahak ang daan pauwi sa bayang pinanggalingan namin habang hila ang baboy na nakatali. Medyo natuwa pa nga ako noon dahil hindi kami nahirapan ni Papa sa paghila ng baboy dahil kusang sumusunod lang ito sa amin. Nang maabalik kami sa bahay ay tuwang-tuwa pa si Mama nang makita niya kaming may hilang baboy. Itinali namin ni Papa ang baboy sa loob ng bahay. Kinagabihan, habang naghahapunan kaming anim kasama nga yung mga kapatid ko, ay nakarinig kami ng kakaibang ingay. Napatigil pa nga ako noon sa paghahapunan at pinakinggan ko kung saan nagmumula yung ingay na yon. Ang buong akala ko ay ako lang ang nakapansin. Ngunit nabigla ako nang napatayo sina Papa at Mama. Nagtataang sinundan ko pa nga silang dalawa hanggang sa maarating kami sa kusina. Unang hinanap ng mga mata ko ay yung binili naming baboy ni Papa. Sa kusina kasi namin tinali yung baboy upang hindi makawala. Ngunit nang sulyapan ko ang dating pwesto kung saan naatali yung baboy ay nabigla ako ng isang nakakatakot na nilalang ang bumungad sa akin. Napasigaw pa si Mama ng aswang. Pulang-pula ang mga mata ng nilalang na ito at naglalaway pa. Nangingitim ang katawan nito na may balahibo pa ng parang sa hayop. Parang pormang tao na nakadapa. Matutulis din ang mga kuko nito. Doon ko lang napagtanto na ang ingay na narinig namin ay nagmula nga sa kanya. Napako ako sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang takot. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalayan ko na lang na nagkakagulo na sa loob ng bahay. Hinahabol pa ni Papa ang nakakatakot na nilalang, ngunit nagawa nitong makatakas. Nang tuluyang makalabas ang aswang ay saka ko lang din napagtanto na ang aswang at yung baboy na pinili namin ni Papa ay iisa lang dahil wala na rin nga yung baboy sa loob ng bahay. Naniniwala kami sa mga aswang at yun yata ang unang beses na makakita ako. Kinabukasan ay kinuwento ni Papa ang nangyari sa mga kakilala at kumpare niya. Doon lang din namin nalaman na maling baryo pala ang napuntahan namin. At yung baryong napuntahan namin nakatayan daw ng mga baboy ay baryo pala ng mga aswang. Nagulat ako sa naging revelasyon. Ang swerte pala namin ni Papa na hindi kami sinugod ng mga aswang doon sa maling baryo. Ang mas mabuti at mas mahalaga din, ni isa sa pamilya ko ay walang nasaktan nung araw na yon. Hindi na kami naghanda ng baboy noon sa piyesta, kundi mga isda at gulay na lang. Mapagpalang araw sa lahat. Ako nga pala si Lenor, nakatira somewhere in Visayas. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan. Kaarawan ko ng araw na yon at umaga pa lang ay nagising na ako para magsimba. Nagpasalamat ako sa Diyos sa panibagong buhay na ibinigay niya sa akin. Sa totoo lang ay minsan na lamang ako nakapagsimba dahil naging abala rin sa aking munting negosyo, ang pagbabuy and sell. Bumibili ako ng mga ready-to-wear na damit at saka ibinebenta ang mga iyon. Isa namang truck driver sa construction ang aking asawa at hindi sapat ang sweldo niya para pangtustos sa araw-araw na pangangailangan namin.
idagdag mo pa ang buwanang bayad sa kuryente at inuupahan naming bahay. Maliit lang talaga ang sinasahod niya. 2 buwan na ang nakakalipas nang magtayo ako ng negosyo sa tapat lang ng aming tirahan. Maayos naman ang benta dahil maraming bumibili sa mga paninda ko. Pagkatapos kong magsimba ay tumungo ako sa palengke para bumili ng uulamin namin mamayang gabi. Ang gusto kong lutuin ay yung paboritong bulalo ng asawa ko. Kapag yun kasi ang niluluto ko ay nagugustuhan niya at napaparami ang kain niya. Papalabas na ako ng simbahan nang isang matandang babae ang lumapit sa akin. Inoffer niya sa akin ang tinda niyang halamang gamot. Sinabi niyang epektibo raw yon para ganahan sa kama. Sinabi kong hindi ako interesado sa binibenta niya. Ngunit bago ako umalis ay hinawakan niya ang braso ko at sinabi niya sa akin na alam niyang hindi na kami madalas magtalik ng asawa ko. Kaya kailangan ko raw pa inumin ng asawa ko ng gamot na yon para bumalik ang gana nito sa kama. Sa sinabing iyon ng matandang babae ay napaisip ako. Totoo nga ang sinasabi nito. Madalas kasi ay pagod na ang asawa ko kapag umuwi ng bahay at hindi ko na nga matandaan ang huling pagtatalik namin. Hindi naman sa pag-iisip ng masama ay baka hanapin ng asawa ko ang bagay na yon sa iba at kailangan naman talaga yon sa aming pagsasama. Muli kong tiningnan ang hawak na gamot ng matanda. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko na painumin yon sa asawa ko. Nakumbinsi ako ng babae na bilhin ang gamot nito. Sabi nito ay maglagay daw ako ng ilang patak sa pagkain at ipakain ko raw sa mister ko. Kinagabihan, bago dumating ang asawa ko ay luto na ang bulalo. Pinaupo ko na siya at saka naghain ng hapunan. Naglagay ako ng bulalo sa mangkok at nilagyan ko yun ng ilang patak ng gamot na binili ko sa matanda. Maganang kumain ang asawa ko. Pagkatapos kumain ay agad ako naglinis ng katawan. At nang gabi ring iyon ay nangyari ang hinihintay ko. Effective nga ang gamot na binili ko sa matanda. Araw-araw ay napapansin ko ang pagkasabik ng asawa ko sa akin. Iyon naman talaga ang gusto ko. Ang palagi akong kasabikan ng asawa ko. Ilang araw pa ang lumipas. Nagulat ako sa inaasal ng asawa ko. Parati na lang itong balisa at parang may kung anong binabagabag sa isipan. Hindi na rin ito maatulog ng maayos. Hindi na ako mapakali at tinanong ko siya kung ano bang nangyayari. Sinabi niyang wala raw siyang kasalanan at aksidente lang daw ang nangyari. Naguluhan ako sa mga sinabi niya kaya inalam ko ang totoong nangyari. Ikinuwento niya sa akin na meron daw siyang nabangga na tao habang minamaneho niya yung truck. Na hit and run daw niya ito kaya inuusig siya ng kanyang konsensya. Nakaidlip daw kasi siya noong mga oras na yon kaya hindi niya nalaman na may tumawid pala. Sinabi ko sa kanya na humingi kami ng tawad sa pamilya ng taong nabangga niya. Bumalik kami sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Nagulat kami nang isang matandang babae ang nakatayo sa di kalayuan. Parang hinihintay niya talaga kami na pumunta roon. Nang makalapit na kami ng tuluyan ay doon ko lang nakilala ang matanda. Siya yung nagbenta sa akin ng gamot na inilagay ko sa bulalo ng asawa ko. Hinihintay daw talaga nito ang araw na babalikan ng asawa ko ang lugar kung saan nito nabangga ang anak niya. Sinadya raw nito na hanapin ako para ako mismo ang maging daan para balikan ng asawa ko ang mga nagawa nitong kasalanan. Sinabi rin ng matanda na nabuhay ang anak nito pero paralisado na dahil sa ginawa ng asawa ko. Humingi ng tawad ang mister ko sa ginawa nito. Mapapatawad lang daw siya nito sa isang kondisyon. Isang umaga, bago ko ihain ang bulalo na niluto ko, ay nilagyan ko iyon ng gamot na ibinigay ng matandang babae. Iyon daw ang kondisyon na hinihingi nito. Makalipas lang ang ilang araw ay nakaramdam ng kakaiba ang asawa ko sa kanyang katawan. Palagi na siyang namumulikat at nangihina ang mga buto.
Isang umaga ay hindi na nga maatayo ang asawa ko sa higaan. Tuluyan nang naparalisa ang katawan niya. Hindi ko mapigilan ang umiyak dahil sa mga nakikita. Sinabi ng matanda na isa raw itong mangkukulam. Pinapili niya ako kung buhay ba ng asawa ko ang kapalit ng ginawa nito o bubuhayin daw nito ang asawa ko. Pero habang buhay kong papasanin ang kalbaryo dahil habang buhay na itong paralisado. Tinanggap ko ang kondisyon na hinihingi ng matanda. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay ako na ang naghahanap ng pera para sa amin. Wala din naman akong pagpipilian dahil ayokong mawala ang pinakamamahal kong asawa. Magandang araw sa iyo, Kuya Bob. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Darrell, Tubong Antique. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ni Lolo na naikwento lang din niya sa akin nung nabubuhay pa siya. Sa probinsya namin, uso ang mga dumadayo sa pistahan. Nang mga panahon na yon ay nasa 18 anyos pa lamang si Lolo at talaga naman raw masiba siya pagdating sa mga handaan. Hindi talaga siya nagpapahuli, lalo kapag may piyesta. Nagkataon naman daw na nung mga panahon na yon ay wala silang hinanda sa kanilang bahay, kaya napagpasyahan niyang dumalo sa handaan ng iba. Pasado 7:00 ng umaga nang tumakas daw si Lolo sa bahay nila at dumiretso sa peryahan. Naabutan pa niya ang mga katropa niya na nagkakatuwaan habang masayang naglalaro sa perya. Nakisali nga rin si Lolo. At nang maaramdam sila ng pagkagutom ay nagkayayaan sila na dumalo sa mga bahay-bahay na merong handa. Nakatatlong bahay nga raw na napuntahan sina Lolo nang napagpasyahan nila na bumalik sa plaza upang manood ng nagaganap na palabas. Kagaya ng kanilang inaasahan ay dinagsa ng panauhi ng nasabing palabas. Naipagsiksikan pa nga sila hanggang sa makahanap ng pwesto. Sadyang masaya raw talaga ang pagfiesta sa probinsya, lalo nung mga panahon nila. Simple pero nakaka-excite daw. Pasado raw 4:00 ng hapon na yon nang matapos ang nasabing palabas sa plaza. Muling gumala sina Lolo at nakikain sa mga bahay-bahay, kakilala man nila o hindi. Hanggang sa darating daw sila sa bahay ni Aling Brenda. Si Aling Brenda ay dayo lamang sa lugar ni na Lolo. Natuwa pa nga sila dahil halatang yayamanin siya. Marami ang bisita ng ginang at maraming mga putahe rin ang nakahapag sa pahabang mesa. Kahit hindi naman imbitado ay di nagdalawang isip sina Lolo at walang permiso na pumasok sila sa bahay ni Aling Brenda. Nakikain din sila at naipagkwentuhan sa ibang bisita na naroon. Niyaya pa nga sila ng ibang mga kalalakihan sa inuman na hindi naman nila tinanggihan. Hindi raw namalayan ni na Lolo ang oras. Kumagat na ang dilim nang matapos sila sa inuman. Inalalayan pa nga sila ni Aling Brenda at niyaya na kumain mula sa loob bago umuwi na kaagad naman nilang ginawa. Maliban sa mga kalalakihang nagiinuman sa labas ng bahay ay tanging sina Lolo na lamang ang natirang bisita. Matapos silang asikasuhin ni Aling Brenda ay umalis din ito kaagad at tila pumasok sa kusina. Naiwan naman sina Lolo at ang 4 niyang tropa sa hapagkainan habang pinagsasaluhan ang masarap na putahe ni Aling Brenda. Nasa kalagitnaan raw noon sina Lolo ng pagkain nang bigla raw siyang tinawag ng kalikasan. Napatayo si Lolo at kaagad na lumabas. Kusa siyang dinala ng mga paa sa likuran ng bahay ni Aling Brenda. Napahinga pa nga ng maayos si Lolo matapos makita ang malaking puno ng mangga at doon siya nagpasyang umihi. Habang papalapit daw si Lolo sa puno ng mangga ay may naamoy siyang masangsang. Ipinagsawalang bahala na lamang niya yon at tinuloy ang kanyang balak na pag-ihi doon sa puno. Napapapikit pa nga raw si Lolo. Napamulat lang siya nang biglang may dumaan na kung anong insekto sa kanyang paa. Nang sulyapan niya ito, doon lang niya napansin ang napakaraming uod sa lupa na inaapakan niya.
Napalundag pa nga raw si Lolo dahil sa sobrang pagkagulat. Kaagad niyang sinara ang kanyang pang-ibabang suot at bahagya pa raw na napayuko siya upang titigan kung saan nagmumula ang mga uod na yon. Ngunit agad siyang natigilan nang may nahagip siyang kapiraso ng tela na nakabaon sa lupa. Kuya Bob, dahil sa kuryosidad ng lolo ko ay hinila niya ang telang yon hanggang sa may biglang sumama at nahilang kamay ng tao. Dahil sa pagkabigla ay naitapon daw ni Lolo ang kamay na yon. Bigla raw umurong ang dila niya at halos hindi nakapagsalita. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng hardin at doon niya nakita ang naglalakihang mga kawali pati na mga kaldero. Maraming mga katanungan raw ang pumasok sa isip ni Lolo. Napasok pa nga siya nang muli niyang naalala ang putol na kamay na nakita niya. Natigilan siya nang may mapagtanto. Napasulyap pa siya sa kusina na siyang kaharap ng hardin at naabutan pa niya si Aling Brenda na nanlilisik na ang namumulang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nang mga sandaling iyon ay laksa-laksang takot at panginginig ang naramdaman ni Lolo. Kaagad siyang napatakbo at kinausap ang mga kalalakihang nagiinuman. Dali-dali niyang sinabi sa mga ito ang kanyang nasaksihan. Hindi kaagad naniwala ang mga kalalakihan, ngunit sumunod pa rin ang mga ito sa kanya papasok sa loob ng bahay. Nagtaka pa nga raw ang mga kaibigan ni Lolo kung anong nangyari, ngunit dire-diretso lang sila sa kusina. Nang maarating sa kusina ay hindi na nila naabutan si Aling Brenda. Napansin pa nila na may napakalaking butas sa bubong. Tuluyan na raw na atakas si Aling Brenda. Ang sabi nila, malalaman mo raw na aswang ang may-ari ng bahay kapag may malaking butas sa bubungan dahil doon sila lumulusot. Kaagad na hinalungkat ng mga kalalakihan ang kusina. Doon ay bumungad sa kanila ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Dahil sa mga nasaksihan ay napamura pa sila, samantalang walang tigil sa pagduwal sina Lolo at maging mga tropa niya. Hindi na raw sila nagpaligoy-ligoy pa at pinaalam sa otoridad ang kanilang nadiskubre. Nung gabing yon ay hinalughog ng mga kapulisan ang bahay ni Aling Brenda. Doon nila nalaman na bukod sa kusina ay may mabangkay rin na nakabaon sa hardin ng dayong aswang. Kaagad na pinahanap ng mga otoridad si Aling Brenda, ngunit bigo sila na matuntun ito. Wala rin daw kasi siyang records mula sa police files o maging sa barangay at city hall. Ang pangyayari daw na yon ay mabilis na kumalat sa aming lugar. Nagalit pa nga raw ang nanay ni Lolo at nasermonan pa siya. Nang dahil daw sa atigasan ng ulo niya ay muntikan pa itong mapahamak. Wala na ang nagawa si Lolo kundi tanggapin ang sermon ng kanyang ina. Pero kung iisipin daw ay parang naging bayani pa si Lolo ng kanyang bayan dahil kung hindi niya nadiskubre ang maitim na lihim ni Aling Brenda, malamang sa malamang ay magpatuloy ang paghasik nito ng lagim sa kanilang lugar. Lumipas ang buwan at mga taon. Nagkapamilya na nga si Lolo at naipanganak na ako ni Mama, ngunit tila nalimot na ang kaso ni Aling Brenda dahil hindi ito natuldukan. Hanggang sa mamatay si Lolo ay isang misteryo pa rin sa kanya ang kanyang nakaraan at maging ang buong pagkatao o pagkaaswang ni Aling Brenda. Ako po si Carissa, Tubong Mindoro. Istorya to ng dalawang magkaibigan na nang dahil sa simpleng biro ay pareho silang napahamak. Makulimlim daw ang panahon ng tanghaling yon nang napadaan si Milagros sa bahay ni Atina. Simula pagkabata ay matalik ng magkaibigan ang dalawa. Magkaibigan kasi ang kanilang mga magulang, dahilan kung bakit naging malapit ang loob ng dalawa. Lumaki sina Milagros at Atina ng magkasama. Pareho sila ng paaralan na pinasukan mula elementarya hanggang kolehiyo. Napagkamalan pa nga sila ng ilan na magkapatid dahil hindi sila mapaghiwalay.
Nakasanayan rin ng bawat isa sa kanila ang pilyo nilang pag-uugali, kaya hindi nila dinidibdib ang anumang biro na sabihin sa kanila. Napadaan ang dalawa sa kusina. Nagkataon namang may niluluto na banana Q si Athena, kaya yun na ang kinuha nila. Sabay na dumiretso silang dalawa sa kwarto ni Athena. Bumungad pa ang makalat nitong kwarto na siyang ikinailing ni Milagros. Ano ka ba naman, Athena? Ilang beses na kitang pinagsabihan na ugaliin mo maglinis ng kwarto. Tingnan mo, sobrang kalat oh. Paano na lang kung may biglang pumasok na ahas sa kwarto mo? Ikaw talaga. Pangaral pa ni Milagros sa kaibigan habang nililigpit niya ang mga kalat sa sahig. Napangisi lang si Athena sa sinabi ng kaibigan bago ipatong ang may kalakihang mangkok kung saan nakalagay ang mga banana Q sa sahig. Napailing na lang si Milagros bago ipagpatuloy ang paglilinis sa makalat na kwarto ni Athena. Samantalang dumiretso naman ang kaibigan sa likuran ng TV set kung saan nakalagay ang mga DVD. Sa kanilang dalawa ay si Milagros ang mas masipag. Siya yung tipo ng dalaga na hindi kaya ang makalat na lugar. Samantalang kabaliktaran naman yon ni Athena na burara. Mila, anong gusto mong panoorin natin? Ito ba o ito? Napatigil si Milagros sa kanyang ginagawa at napasulyap sa kaibigan na hawak ang dalawang DVDs. Horror ang isa na may pamagat na Spirit of the Glass. Samantalang yung isa naman ay comedy na pinagbibidahan ni na Jose at Wally. Yung comedy na lang, hindi pa kasi ako nakaka-get over doon sa napanood natin nung last time. Ano nga ulit yung title nun? Tik-tik ba? Tugon ni Milagros. Sa kanya pinagpaga ng una ni Athena. Napatangu-tangu naman ang kaibigan, saka napahagikik. Agad niyang sinalang ang hawak na CD sa DVD player. Napangiwi pa siya nang mapagtanto niyang hindi pa pala naka-on ang TV. Athena, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Anton? Balita ko, natagpuan na raw siya ng mga magulang niya na isa ng malamig na bangkay. Nakakaawa naman si Anton, no? Mabait pa naman yun. Biglang usal ni Milagros na patungkol sa isang lalaki na kaklase nila na ilang araw ding ibinalitang nawawala. Napatigil si Athena dahil sa sinabi ng kaibigan at sa di malamang dahilan ay bigla siyang nakaramdam ng pagkainis. Pasado 5:00 na ng hapon nang magpaalam si Milagros kay Athena at umuwi. Nagdalawang isip pa nga si Milagros kung iiwan ba niyang mag-isa ang kaibigan sa bahay nito o sasamahan na lang ito. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin kasi nakakauwi ang mga magulang ni Athena mula sa trabaho. At kung di pa pinagtulakan ni Athena si Milagros, ay sasamahan niya talaga ang kaibigan hanggang sa makauwi ang mga magulang niya. Ilang mga kabahayan din ang pagitan ng bahay ni Athena kina Milagros. Bago pa ito umalis, ay ilang beses pa niyang binilinan ang matalik na kaibigan na sakali mang kakailanganin niya ng tulong ay huwag siyang mag-atubiling puntahan siya sa bahay. Hindi tuloy alam ni Athena kung matutuwa ba siya dahil sa pagiging concern ng kaibigan o matatawa dahil sa kaoeyan nito. Naiwang mag-isa si Athena sa bahay. Sa halip na tumunganga sa isang sulok ay napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang panunood ng pelikula. Drama naman ang napili niyang panoorin. Nayamot na kasi siya kakanood ng comedy kasama si Milagros. Napangiwi pa si Athena nang bigla niyang maalala ang pinanood nila ni Milagros nung araw na yon. Talagang tawang-tawa sila. Paagat na ang dilim nang umuwi ang mga magulang ni Athena mula sa trabaho. Naabutan pa nga ng dalawang matanda ang nag-iisa nilang anak na seryoso sa panonood ng drama. At kung hindi pa tinawag ni Aling Rosalie ang anak, ay hindi pa nito malalaman na nakauwi na sila. Tinanong pa ni Aling Rosalie si Athena kung napagluto na ba ito ng hapunan. Natuwa naman ang mag-asawa nang sabihin niya na handa na ang kanilang hapunan at ipaghahain na sila. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Athena at pumasok sa pinapasukan niyang school. Nasa first year college na si Athena at kumukuha ng kursong criminology. Gayon din si Milagros. Sa atunayan nga ay magkaklase pa ang dalawa. Si Milagros ang palaging nangunguna sa klase, samantalang kabaliktaran naman si Athena na tamad mag-aral.
Nang araw ding yun ay naging laman ng usap-usapan sa loob ng eskwelahan ang tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng isa sa mga estudyante ng kanilang school at mismong kaklase ni Milagros at Athena na si Anton. Ang binatang nabanggit ni Milagros nung mag-movie marathon sila ni Athena. Marami ang nalungkot at nanghinayang dahil sa sinapit ng lalaki. Hindi maitatangging kilala si Anton sa school nila. May katanyagan kasi siya. Maliban sa may guwapong muka at malaadonis na katawan, ay napakatalentado rin ito. Maraming mga kababaihan ang humahanga kay Anton. Maraming nagkaagusto sa kanya, dahilan din kung bakit ganun na lamang ang pagluluksa at panghihinayang ng karamihan. Sa tingin nyo, totoo kaya na aswang ang kumuha kay Anton? Hindi ba natagpuan siya sa kabilang baryo? At ayon sa mga narinig ko, wakwak daw ang tiyan at dibdib niya. Nawawala raw yung mga laman loob. Nakakakilabot yung sinapit niya. Demonyo lang ang gagawa nun, sabi ng isa sa mga estudyante. Gabi ng Biyernes, nagkataong sumama si Milagros kay Athena sa bahay nila. Ginabi na naman sa trabaho ang mga magulang ni Athena, kaya nagpresenta ang matalik na kaibigan na samahan siya sa bahay nito upang huwag matakot. Tahimik raw silang nanonood ng Korean drama nung gabing yon, nung pausbong pa lang ito sa Pilipinas. Nang pareho silang makaramdam ng gutom. Anong oras na rin kasi at pareho pa silang hindi naghahapunan o merienda man lang. Napagpasyahan nilang maglutong dalawa sa kusina. Iniwan pa nilang nakabukas ang TV bago dumiretso doon. Agad na dumiretso si Athena sa ref at naghalongkat ng maaari niyang lutuin. Samantalang dumaan pa si Milagros sa banyo. Nang maarating si Milagros sa kusina ay naabutan pa niya si Athena na naghihiwa ng karne, kaya naisipan niyang gulatin ang kaibigan. Dahan-dahan ang ginawang paghakbang ni Milagros. Napangisi pa siya nang masulyapan ang switch ng ilaw. Nakaisip na naman siya ng kalokohan. Alam niya ang mga kahinaan ni Athena. Alam din niyang takot ito sa dilim at sa kung ano-ano pang mga pananakot. Sa isiping yun ay napahagikik ang dalaga at agad niyang pinatay ang ilaw. Narinig pa nga niya ang ginawang pagtili ni Athena, pero nagpatuloy lang si Milagros sa kanyang binabalak. Nang makarating siya sa likuran ng matatakuting kaibigan ay agad niya itong ginulat patalikod. Napasigaw si Athena dahil sa ginawang yon ni Milagros, at sa sobrang pagkagulat ay napaharap pa siya sa kanyang likuran at di sinasadyang naisaksak nito ang hawak ng patalim. Napasigaw si Milagros dahil sa ginawang yon ni Athena at agad siyang bumagsak sa sahig. Mila? Ikaw ba yan? Nanginginig pang tanong ni Athena. Nabitawan niya ang kutsilyong hawak nang marinig ang pagdaing ni Milagros. Mabilis na napatakbo si Athena palapit sa switch at agad binuksan ang ilaw. Animoy binuhusan siya ng malamig na tubig nang bumungad sa kanya ang dugo ang muka ni Milagros. Nakahandusay sa sahig ang kaibigan niyang naliligo sa sariling dugo. May dumadaloy pang ang dugo sa noo ng kaibigan, hudyat na doon yun aksidenteng natamaan ng kutsilyo. Napansin pa ni Athena ang biglang pagbuka ng bibig ng kaibigan habang naatitig sa kanya. Napatulala si Athena dahil sa nakita. Nanginginig na napahakbang siya papalapit sa dugo ang kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang ilong ni Milagros upang matingnan kung humihinga pa ba ito. Pero ganun na lang ang takot niya nang maramdaman niyang wala na itong hininga. Wala na nga itong buhay. Mulat na mulat pa ang mga mata ng kaibigan, kaya hindi niya maiwasan na mas lalong makaramdam ng takot. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya sinasadya at wala siyang kasalanan. Tuluyang humagulgol sa pag-iyak si Athena. Litong-lito siya kung anong gagawin niya hanggang sa naagaw ang atensyon sa karning hinihiwa niya kanina. Agad na pinunasan ni Athena ang kanyang mga luha saka napatayo. May pumasok sa isip niya. Anito, hindi siya maaaring makulong. Kinagabihan, naabutan ng mga magulang ni Athena ang dalaga na mag-isang naghahapunan sa may sala. Nagtaka pa nga ang dalawa nang mapansin nilang tulala si Athena
at kung hindi pa nila ilang beses itong tinawag ay hindi ito magbabalik sa ulirat. Napatanong pa ang tatay ni Athena kung anong ulam nila ng gabing yon, na agad namang sinagot ng dalaga na adobong baboy at dinuguan. Nagtaka pa ang dalawa dahil sa dami ng niluto ni Athena. Hindi nila yon kayang ubusin at kung tutuusin nga ay parang naghanda ito para sa piyesta. Napatanong tuloy ang nanay ni Athena kung saan ito kinuha ang mga karning pinangsahog. Napatigil ang dalaga at napatitig sa mga putahing nasa harapan niya. Sinagot niya ang ina na yung mga karne ng baboy ay bigay sa kanya ng isa niyang kaibigan. Halos maduwal nga siya matapos niyang sabihin yon. Kinabukasan, mga alas 4 pa lang ng madaling araw ay napadaan na sa bahay ni Athena ang mga magulang ni Milagros. Balisa ang mga ito at bakas sa kanilang muka ang labis na pag-aalala. Ayon sa mga ito ay hindi pa raw nakakauwi sa kanila si Milagros at nagbabaka sakali sila na may alam si Athena kung nasaan ito. Napahagulgol sa pag-iyak ang ina ni Milagros matapos itanggi ni Athena kung nasaan ang kaibigan nito. Doon talaga napagtanto ng mag-asawa na nawawala ang kanilang anak na dalaga. Ilang araw din ang inilaan ng mga magulang ni Milagros ang paghahanap sa nawawalang dalaga. Naipagtulungan na rin sila sa mga otoridad pero bigo pa rin silang matunton ang kinaroroonan ni Milagros. Misteryo para sa kanila ang biglang paglaho ng dalaga. Samantalang napansin naman ng mga magulang ni Athena ang biglang pagbabago ng kanilang anak. Palagi nila itong nahuhuling tulala at kung minsan pa nga ay nababaasan nila ng takot ang mukha ng dalaga. Mabilis ang pagkalat ng balita tungkol sa pagkawala ni Milagros at hula ng karamihan ay naging biktima ng gumagalang aswang sa kanilang baryo ang nawawalang dalaga. Gabi ng Biyernes, mismong kabilugan ng buwan. Mag-isa at tahimik na tinatahak ni Athena ang daan pauwi sa kanilang bahay. Nagkataon na ginabi siya sa pag-uwi dahil may tinapos sa kanyang eskwela. Habang tahimik siyang naglalakad ay bigla na lang siyang nakarinig ng kakaibang huni. Nung una ay hindi raw pinansin ng dalaga yung ingay na yon. Pero habang tumatagal ay napansin niyang pahina ng pahina yung huni. Napahinto si Athena sa paglalakad. Maliban sa bilog ang buwan ay may mga street lights naman sa alsadang tinatahak niya, kaya malaya at malinaw niyang nasisilayan ang kapaligiran. Iginala niya ang paningin sa paligid at wala naman siyang napansing kakaiba. Napabuntong hininga pa siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Nakakailang hakbang pa lang si Athena nang bigla na lang may umatake sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pangyayaring yon. Bumagsak si Athena sa lupa kasama ang nilalang na umatake sa kanya. Malakas na napasigaw at napatili pa si Athena nang napagtanto niyang isang matandang aswang pala ang umatake sa kanya na parang tiktik. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang itim at magulo nitong buhok. Patutulis ang mga ngipin, maging ang mga kuko. Hubot-hubad ang matandang aswang kaya malayang nasilayan ni Athena ang madulas itong balat na tila naligo sa langis. Bahagyang naalabas din ang mahaba at matulis nitong dila. Napasigaw ang dalaga. Takot na takot siya nung sandaling yon. Ilang beses siyang kinalmot ng aswang at bawat pagtama ng mga kuko ng aswang sa kanyang balat ay napapahiyaw siya sa sobrang sakit. Ang buong akala ng dalaga ay yun na ang magiging katapusan niya. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay may napadaang grupo ng mga kalalakihan. Nangilabot man pero pinili nilang iligtas si Athena mula sa aswang. Nakatakas at lumipad palayo ang matandang aswang. Agad sinugod ng mga lalaki ang dalaga sa ospital. Nasindak pa si Athena nang malaman niya na ang mga taong nagligtas sa kanya ay ang pamilya at mga kamag-anak ni Milagros na matalik niyang kaibigan na minsang naging hapunan nila. Doon tuluyang napahagulgol si Athena dahil sa takot, trauma at pagsisisi. Isiniwalat niya ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Milagros. Inamin niya na hindi talaga ito nawawala dahil ang totoo ay napatay niya ito.
Halos hindi makapaniwala ang pamilya ni Milagros dahil sa mga narinig. Lalo nang malaman nila na matapos aksidenteng mapatay ni Athena ang kaibigan ay kinatay din ito at ginawang hapunan ang karne. Hindi natanggap ng pamilya ni Milagros ang kahindik-hindik na sinapit ng dalaga. Hindi na rin nagawang pumalagpa ni Athena at ng mga magulang nito matapos siyang kasuhan at ipinakulong. Kahit nung nasa kulungan na raw si Athena ay lagi pa rin siyang binabangungot at kung ano-anong mga bagay ang nakikita niya. Minsan ay may mga hikbi pa siyang nadidinig. Hanggang sa isang araw ay para na raw nababaliw si Athena. May mga halusinasyon na raw siya at hindi makausap ng maayos. Minsan pa nga raw ay nananakit na ng iba pati ng sarili. Kaya't inihiwalay siya sa ibang selda para hindi makapanakit ng ibang mga preso. Sino ang mag-aakala na dahil lang sa simpleng biro at pananakot ni Milagros sa matalik na kaibigang si Athena ay hahantong sila sa kalunos-lunos na sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo ba ang kwentong to ni Athena at Milagros. Nasa iisang bayan kami noon pero hindi ko naman talaga sila kilala. Malayo-layo din kasi yung bahay namin mula sa sinasabing bahay ng dalawa. Nagpasalin-salin noon ang kwento ng magkaibigan na yon hanggang sa umabot sa mga tropa ko at napagkwentuhan nga nila. Detalyado pa nga ang naisulat ang kwento, kaya ito shinare ko sa inyo. Siguro yung ibang mga detalye ay naidagdag na lang, pero yung mga major points ng kwento ay nandyan. Hindi ko lang sigurado. Basta kayo na lang po ang humusga. Ako si Migs, isang call center agent, tubong Davao, pero dito na ako nakapagtrabaho sa Maynila. 28 anyos. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain ng bulalo nang makatikim ako ng bulalo na dala ng workmate kong si Lia. Ewan ko, pero yun na yata ang pinakamasarap na bulalo na natikman ko sa tanang buhay ko. Kakaiba kasi ang lasa nun. Para bang isang magaling na chef ang nagluto. Isang beses ay tinanong ko si Lia kung sino ba ang nagluto ng dala niyang bulalo. Ang sabi niya ay luto raw yon ng nanay niyang Batanggenya. Kaya pala napakasarap nun dahil taga Batangas ang gumawa. Meron daw silang maliit na bulaluhan sa kabilang kanto. Dahil sa gusto kong matikman ulit ang luto ng nanay niya ay nagpasama ako sa kanya na puntahan ang pwesto nila. Pagdating namin doon sa pwesto ay nagulat na lang ako. Hindi ko kasi inaasahan na pinipilahan pala talaga ang tindang bulalo ng pamilya niya. Hindi mo naman talaga masisisi kung bakit dinudumog ang kanilang bulalo dahil sa malinamnam at kakaibang lasa nun. Siguradong babalik-balikan mo talaga kapag natikman mo. Wala naman daw educational background ang nanay ni Lia sa pagluto. Natuturo itong magluto sa lola. Siguro ay nasa lahi na talaga ng pamilya nila ang magagaling at masasarap magluto. Nagpasuyo si Lia sa nanay nito na unahin ang order ko. Ilang sandali lang ay isang malaking mangkok ang inihain sa mesa ko. Nag-order na rin ako ng maraming kanin dahil panigurado mapaparami ang kain ko. Bago ako sumandok sa mangkok na nilagyan ng bulalo ay napatitig ako roon. Kakaiba talaga ang itsura ng bulalo ng nanay ni Lia. Hinalo ko muna yon. Marami akong sahog na karne na nakita roon. Siguro ay maliit na baka ang sahog nito dahil maliit din ang mga buto. Yung para bang madaling mabali. Yung sobrang lambot at matagal sigurong pinakuluan. Ang sabi pa nila ay masarap daw kapag batang baka ang lulutuin mo. Mura lang din ang presyo ng bulalo kaya maraming tao talaga ang kumakain doon. Bago ako kumain ay iginala ko muna ang tingin ko sa paligid. Sarap na sarap talaga sa pagkain ng mga customers ng kainan ni Lia. Wala ka naman kasing talo dahil bukod sa mura ay masarap na. Kumain na nga ako ng bulalo at hindi talaga ako binigo ng lasa.
Yung hahanap-hanapin mo talaga. Busog na busog ako noon matapos kumain. Gusto ko sanang hingi ng recipe ng nanay niya, pero alam kong hindi niya ito ibibigay. Isa pa, baka masira ang negosyo niya kapag nalaman pa ng iba. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa bulaluhan ni Lia. Kahit na anong subok ko na magluto ng bulalo, ay hindi ko talaga makopya ang luto ng nanay niya. Gusto ko kasi iyong malaman. Gusto ko rin kasi magluto ng kagaya nun. Isang linggo ng umaga ay nagtungo ako sa kainan ni Lia. Nagulat ako dahil sarado pala ang pwesto nila. Absent din kasi ng araw na yon si Lia, kaya hindi niya ako nasamahan. Hindi ko naman kasi alam na sarado pala ang tindahan tuwing linggo. Tinext ko si Lia pero hindi ito nagre-reply. Tinawagan ko na rin pero patay ang cellphone niya yata. Aalis na sana ako doon sa lugar nang isang ideya ang naisip ko. Masama man pero pumasok ako sa tindahan ni Lia. Baka kasi naghahanda pa sila. Doon ako dumaan sa likod. Noong una ay nag-aalinlangan pa ako na baka mahuli ako na pumasok ng walang paalam doon sa pwesto nila. Pero nangibabaw kasi sa akin ang kuryosidad na malaman kung ano nga ba ang sikreto ng masarap na bulalo ng nanay niya. Oo, alam kong kagaguhan yung ginawa ko. Pero ewan ko, naadik ako sa recipe nila. Pagpasok ko pa lang ay kusina na agad ang napuntahan ko. Naroon lahat ng gamit sa pagluluto ng nanay niya. May mga malalaking kaldero din. Isa-isa ko yung binuksan pero walang mga laman. Hinanap ko ang recipe ng nanay niya pero hindi ko makita. Napahinto ako sa paghahanap nang mapadako ang tingin ko sa isang malaking freezer. Dahan-dahan ko pang binuksan yon. May nakita akong isang itim na supot. May laman iyong karne. Binuksan ko ang supot na yon. Pero nabitawan ko agad nang magulat ako sa laman. Hindi yun ordinaryong karne ng baka, kundi parang mga laman ng sanggol. Naalala ko tuloy ang chismis ng mga katrabaho ko. Isa raw kasing aborsyonista ang nanay ni Lia. Sa pag-iisip kong iyon ay bigla akong nasuka sa pandidiri. Hindi naman ako sigurado sa iniisip ko, pero hindi ko talaga maiwasan na yun ang unang pumasok na baka ang karning ginagawang bulalo ng pamilya ni Lia ay galing sa mga sanggol na pinapalaglag ng nanay niya. Dali-dali akong lumabas ng tindahan at lalong nasuka. Lahat yata ng nakain ko ng ilang araw ay nailabas ko na. Parang gusto ko na ring ilabas lahat ng laman loob ko. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na nag-resign na pala si Lia sa call center. Tuluyan na rin nagsara ang kanilang bulaluhan. Hindi ko na rin makontak si Lia. Wala na rin kahit na sino ang may balita sa amin kung nasaan na siya o ang pamilya niya. Pero habang buhay kong maaalala ang mga nadiskubre ko sa tindahan nila. Wala akong ibang pinagsabihan nun. Para na rin siguro sa seguridad ng pamilya niya. Naging mabuti naman kasi siya sa akin. Isang umaga nga ay nakatanggap ako ng isang puting sobre na nakapangalan sa akin. Agad kong binuksan at binasa ang naasulat doon. Kilala ko ang sulat kamay nun na walang iba kundi kay Lia. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Parang babagsak ako noon sa natatayuan ko. Nagbutil-butil na nga ang pawis sa mukha ko. May ipinagtapat kasi siya sa akin sa sulat. Wala akong ideya na nagbunga pala ang nangyari sa amin ni Lia. Ang nangyari noong isang gabi na nalasing kami. Lalo ko pa iyong napatunayan ng isang pregnancy test ang nakalakip sa sobrang iyon. At may 2 pulang guhit na nakalagay. Indikasyon na nagdadalang tao siya. Iyon na ang huli niyang paramdam sa akin. Hindi na niya ako kinontak pa. Hindi ko rin alam kung saan sa Batangas sila naroon o kung nandun man talaga sila. Wala na rin siyang social media. Ang ipinagdarasal ko na lang ay kung hindi ko man makita ang anak ko sa kanya, sana ay buhay ito at maayos ang kalagayan.
Itago niyo na lang ang pagkakakilanlan ko, boss. At salamat sa pagbabasa ng aking kwento.